Sound check sound. Sound check, sound. Sound check. Ano ka? Sound check. Hindi, malaki tayo po. Sound check. Hindi na ako na, ha? Dalawa na sa sila. Sound check. Sound check sound. Sound check. Sound. Sound.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya at magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita kanya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ito ang aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit sa papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, at sa linim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na mananatiling kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpetang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap
at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aaliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal, at ang 5'y matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Naantala ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi, may sumigaw, 'Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo.' Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, 'Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat.' Tugon ng matatalino, 'Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo.' Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. 'Panginoon, papasukin po ninyo kami,' sigaw nila. Ngunit tumugon siya, 'Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sampung dalaga po ang inhalimbawa sa atin ng Ebanghelyo ngayong linggong ito. 10 dalaga daw po sila. Ang 5 sa kanila ay mga hangal, samantalang ang natitirang 5 naman sa kanila ay mga matatalino. Maaari din po nating sabihing 10 mga pari ito o 10 mga sundalo ito. 10 abogado, 10 pulis ito, o kaya naman po 10 mga guro. Yun din yun. Hindi naman po kasi masisira ang kwento natin kahit sila din ay gamitin natin. 10 pa rin yun. Sa totoo lang, wala naman po kasi sa pagkababae. Do sa ating ebanghelyo ngayon, 10 dalaga ang binanggit. Wala naman talaga sa pagkababae ang punto ng ating ebanghelyo,
Kundi, ito po ay nasa dalawang klase o uri ng tao. Wala sa pagkababae ang punto, kundi ito ay nasa dalawang uri ng pagkatao. Una, taong matalino, at ang pangalawa naman, taong hangal, pabaya. Pansinin po ninyo, kapag katrabaho ang pag-uusapan, kapag katrabaho ang pinag-uusapan, may mga taong gagawa nito ng sige-sige lang. Yun bang bahala na, basta't ginawa, natapos na, okay na, pupwede na. Pero meron namang tao kapag ginawa nilang isang trabaho, maayos nilang tatapusin, gagawin ito. Pinag-isipan kumbaga, pulido, pinag-isipan po. Ano man pong obligasyon ang ipinagkatiwala, may gagawa at may gagawa sa atin. May mga taong gagawa at gagawa nito ng may katangahan. Pero may mga tao namang gagawa nito ng may katalinuhan, pinag-isipan. Bakit hindi po natin idugtong sa ating ebanghelyo ang kamatayan? Bakit hindi natin idugtong sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito ang kamatayan? Huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Buwan naman kasi ng Nobyembre. Ang buwan ng Nobyembre ay buwan po ng mga patay. Ito ay para sa mga patay, hindi po ba? Hindi lamang po yun. Sa buwan ding ito, di ba kamakailan lang, pumasyal tayo, dumalaw tayo sa mga kamposanto o sa mga sementeryo upang ipagtirik ng kandila at ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Hindi lang yon. Ngayong buwan ding ito, Nobyembre, magwawakas na, matatapos na ang kasalukuyang liturhiya natin sa simbahan. So may 2 linggo pa tayong natitira, ang susunod na linggo, at yung tinatawag nating Christ the King Sunday, Cristo Rey Sunday. Pagkatapos ng 2 linggong ito, wakas na, tapos na ang liturhiyang pangsimbahan. Mag-iiba na naman from ordinary season to Adventus, Advent season. So wakas, katapusan ang tono ng mga ebanghelyo natin yan, ng mga pagbasa natin yan. Kaya tama lang na idugtong natin ito sa kamatayan. Meron daw pong isang pastol, may isang pare, may parish priest na dumalaw sa kanyang mga parokyano sa mga bahay-bahay nila. After na kinumusta ng pare itong mga parokyano niya, kinuha niya yung opinion ng mga ito sa tanong niya. Kinuha ng paring ito ang opinion ng mga parokyano niya sa tanong niyang ito. Sabi ng pare, tanong niya, o halimbawa lang, sabi niya sa mga parokyanong pinapasyalan niya, halimbawa lang, sabihin nating mamamatay ka na in 15 minutes. Anong gagawin mo? Tanong ng pare sa kanyang mga parokyano. Alam po ninyo, iba-iba na ang naging tugon ng mga ito, iba-iba na ang naging sagot nila. Yung unang tinanong, sabi niya, naku Father, kapag alam kong mamamatay na ako sa loob ng 15 minuto, ang gagawin ko po, kaagad-agad kong iti-text ang mister ko at sasabihin ko po sa kanyang, I love you darling ko, mamamatay na ako. Yung pangalawa, iba yung sagot niya. Sabi niya, ay Father, naku, Diyos na mahabagin, ang gagawin ko po, kaagad akong luluho dito sa harap ng altar namin sa bahay at hihingi ako ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang ginawa ko sa Kanya at sa aking kapwa. Tugon niya. Bukod lang po, tanging yung ikatlong tinanong, ang naiiba yung sagot niya. Sabi po, nung ikatlong tinanong ng pare, ay Father, kung mamamatay na ako in 15 minutes, sige lang, itutuloy ko lang itong labada ko. Wala akong pakialam, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Sabi ng isang parokyano. Napansin po ninyo, itong ikatlong labanderang misis, siya ang katumbas ng 5 dalagang matatalino sa ating ebanghelyo. Katumbas siya ng 5 dalagang matatalino sa ating ebanghelyo. Tandaan po natin, kapag dumating na yung oras na hindi pinaghandaan, kapag dumating na yung oras na hindi inaasahan, mayroon nga naman po sa atin na matataranta sila, mababahala sila. Pero mayroon din namang mga taong kalmado lang sila, kalmante lang sila.
Yung mga taong kalmado o kalmante lang sila sa oras na dapat sila'y natataranta, magagawa nila ng maayos ang trabaho nila. Bakit? Kasi malinaw sa kanila eh. Buo yung loob nila, alam nila kung ano yung obligasyon nila. Yung papel nila. Kumbaga, kaya nilang harapin ang anumang ora de peligrong dumarating sa kanila. Alam po ninyo, yung 5 dalagang matatalino sa ating ebanghelyo, alam nila ang obligasyon nila, ang papel nila bilang mga abay sa kasal. Ano ang obligasyon nila? Ang obligasyon nila ay ang inasikaso nila, ang magsindi ng ilaw sa lalaking ikakasal. Kaya't nung dumating ito sa hindi inaasahan na panahon, anong nangyari? Naabala ba sila? Hindi na. Kasi nakahanda sila. Yung misis na labandera na kinuwento ko sa inyo, yung misis na naglalaba, ginawa na po niya yung obligasyon niya na magsabi sa Diyos na patawarin niyo po ako. Ginawa na niya yung obligasyon niya na magdasal sa Diyos at magsabi ng I love you sa mister niya. Kumbaga, inuna na niya yung papel niya, yung katungkulan niya, yung obligasyon niya bilang isang asawa at bilang isang Kristiyano. Kaya't kamatayan man ang kakatok sa kanya, handa siya. Ready siya. Base po sa ating ebanghelyo, sa ating pagbasa ngayong linggo, yung 5 matatalino nakapasok sa kasalan. Pero yung 5 hangal, yung mga 5 pabaya, anong nangyari sa kanila? Hindi na sila pinapasok pa. Paalala lang po sa ating lahat. Nung potang oras na, karin kapamaliswas, kapilan man kami labas. Nung potang oras na, karin kamaliswas, kapilan man kami labas. Kung kailan oras na at doon ka pa lamang naghahanda at natataranta, naku, patay kang bata ka, kawawa ka. Kung nasa ICU ka na, nasa hospital ka na, nakahandusay ka na, mahina ka na, at doon mo pinagsisisihan ang iyong mga pagkakasala, I believe, huli na. It's too late then. Ngayon po ang tanong, paano nga ba natin paghahandaan ang hindi inaasahan? Sa papaanong paraan mo dapat paghandaan yung hindi inaasahan? Sa madaling salita, sa paanong paraan ka hindi mauubusan ng langis sa buhay mo? Ano ang dapat gawin mo upang ang langis sa sarili mo hindi maubos? Ang ilaw na tinutukoy ng ating ebanghelyo ay ang tao. Ikaw mismo yung ilaw. Samantalang ang langis na tinutukoy naman nito ay ang pagkatao mo. Ang ilaw na tinutukoy ng ating ebanghelyo ngayong linggo ay ikaw mismo, tayo, ikaw na tao. Samantalang yung langis sa iyo ay ang mismong pagkatao mo. Umiilaw man yan o namamatay man yan, depende. Kung anong langis ang gawain mo, kung anong langis ang pagkatao mo. Alam po ninyo, sariling langis ito. Sa'yo lang ito, itong langis na tinutukoy ko. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa katabi mong nagsisimba ngayon na i-share mo naman ako sa pagkatao mo. Yun yung sasabihin mo sa kanya, share mo naman ako sa langis mo, sa pagkatao mo. Kahit po pwede. Kahit gusto niya, hindi pwede. Kahit gusto niya, hindi maaari. Paalala lang, kung kailan emergency, at doon ka naghahanda, katulad ka ng 5 hangal sa ating pagbasa. Pero, kapag kakaraniwan na sa'yo, sa ugali mo, na magpahalaga ng ibang tao, ang ibig sabihin nun, katulad ka ng 5 matatalino sa ating ebanghelyo. Tandaan po, nung inglugod ki nga pong Ginoo, at suyong kalupang tao, yang mumunang pangabalanan mo, kamatayan man kay kadatang, eka numanubalang. Bakit? Dahil maraming langis mo nun sa puso mo. Alang ora de peligro, karing taong malaro. Walang ora de peligro sa mga taong malangis ang kanilang mga puso. Magsitayo pong lahat.
Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya katamoy po ngayon gampanan, ing pamanalangin, karing pakamalan tamong mayamo na biye. Ginukaring kekengmya ubye, kapayapan kekasang ibye, akekeng liguran ketiking yatu, king kamatayan kekano acu, akekeng liguran ketiking yatu, king kamatayan kekano acu. Ginu para karela kapayapan kekeng aduan. Ginu para karela kapayapan kekeng aduan. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, ing lugod mo miraras karing mabye at karing mete, pasalamatan da kaking maragul mong pakalulo at lugod. Sineseme ing familyami kaniting lugod mo, at iting lugod mo nga lang kamatayan ya ing tayid me, karing pakamalan ming meyango na biye. Pasalamatan da kaking aldong iti, para karing sablang me ngayango biye ming pengari, kamagahanak at sablang di napat mayap kay kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake kayo, At kaya ka antimurin. manalangin damo. O Diyos sa ipami, king kapamentuan na king kekang kaburian, ing ginuming Yesu Kristo linupig na ing kamatayan at sinubliyang mebye, at king pangakutkut na king meto nga pansyon, pabanala na laring pansyon daring sablang sasal pantaya kaya. Ang yang ding katawan da at yulangeni pa inawa king gabon, panaligan da king ilaman kalupa ng Kristo, subli lang biye pasibayo. Bendisyonan mo lo, o Ginoo, at ipagkalub mo sana karing pakamalan ming meyango na biye, ing kapayapan at kapaynawan karela, ang gakingaldong ika patalakaran mong maligaya, at iwangis mula tiyabe ke kakapilan man. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Siklod dangan po. Kaya katamula po ngening ganakan at panalangin, ding pakamalan tamong meyango na biye.
ing litanya para karingkekeng meya ngubye. Ginu pakalulo, Ginu pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginu pakalulo, Ginu pakalulo, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakapakiramdaman mo kami, Diyos si pangatsubanwa, Ibyemo impakalulo mo ka rin kaladwa, Diyos sana kami nga busking yato, Ibyemo impakalulo mo ka rin kaladwa, Diyos Espiritu Santo, Ibyemo impakalulo mo ka rin kaladwa, Diyos Santa Trinidad meto nga Diyos, Ibyemo impakalulo mo ka rin keke meyang ubye, Santa Maria, Ipanalangin mo lo, Santang Induning Diyos, Ipanalangin mo lo, Santang Birhen ding sablang Birhen, Ipanalangin mo lo, San Miguel, Ipanalangin mo lo, San Gabriel, Ipanalangin mo lo, San Rafael, Ipanalangin mo lo, ikong sablang banal anghel at arkanghel, Ipanalangin nyo lo, San Juan Bautista, Ipanalangin mo lo, San Jose, Ipanalangin mo lo, ikong sablang banal na patriarka at profeta, Ipanalangin nyo lo, San Pedro, Ipanalangin mo lo, San Pablo, Ipanalangin mo lo, San Judas Tadeo, Ipanalangin mo lo, San Simon, Ipanalangin mo lo, San Juan, Ipanalangin mo lo, ikong sablang banal na apostol, Ipanalangin nyo lo, San Esteban, Ipanalangin mo lo, San Ignacio, Ipanalangin mo lo, San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo lo, San Pedro Kalungsod, Ipanalangin mo lo, ikong sablang banal na martir, Ipanalangin nyo lo, San Fernando, Ipanalangin mo lo, Santa Lucia, Ipanalangin mo lo, Santa Monica, Ipanalangin mo lo, Santa Teresita, Ipanalangin mo lo, ikong sablang santo at santa ning Diyos, Ipanalangin nyo lo, King sablang marok, Ikabus mo lo, O Ginu, King bayat ning kekang hustisya, Ikabus mo lo, O Ginu, King upaya ning jablo, Ikabus mo lo, O Ginu, King gutgut a konsyensya, Ikabus mo lo, O Ginu, King lungkot tayalang kasing para, Ikabus mo lo, O Ginu, King aping ngalang kapupusan, Ikabus mo lo, O Ginu, King dimlang e mayampat, Ikabus mo lo, O Ginu, King dulum mama kapangilabot, Ikabus mo lo, O Ginu, King makapangabladatangis at ngulangol, Ikabus mo lo, O Ginu, alang-alang king kayumuyumwan mong lagyo, Pakaluluan mo lo, O Ginu, alang-alang king banala pangabayit mo, Pakaluluan mo lo, O Ginu, alang-alang king kekang pangabinyag at pamagayuno, Pakaluluan mo lo, O Ginu, alang-alang king pamaylasamot pangapako king krus, Pakaluluan mo lo, O Ginu, alang-alang king kamatayan mo't pangakutkot, Pakaluluan mo lo, O Ginu, alang-alang king maligaya mong pangasubling mebye, Pakaluluan mo lo, O Ginu, alang-alang king pamaytas mo't pamagbalik king iba, Pakaluluan mo lo, O Ginu, alang-alang king Espiritu Santong pigkalub mo ke kami, Pakaluluan mo lo, O Ginu, alang-alang king pamagbalik mong mitmong kaligayan king kawakasaning panahon, Pakaluluan mo lo, O Ginu, Kordero ning Diyos amilalako king kasalanan ning yato, dinan mo ang kapaynawan, Kordero ning Diyos amilalako king kasalanan ning yato, dinan mo ang kapaynawan, Kordero ning Diyos amilalako king kasalanan ning yato, dinan mo ang alanganggang kapaynawan, dinan mo ngalananggang kapaynawan o Ginoo, aslagano sana ning sulumong alangangga. mi painawanongan sana king kapayapan, Amen. sana king paraiso ring sablang angheles, luwalasan sa lubong keka, ding martires, ati dalaraka, king banal ng siyudad, ning bayu at ala ng Jerusalem, idalara ka sana, king paraiso ring sablang angheles, luwalasan sa lubong eka, ding martires,
sa tidala, nagkaking banal ng siyudad, ning bayu at ala ng gangero Jerusalem. Magsiupo pong lahat para sa pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kaming pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Takpin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo
Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin. maghangad at magbigayan ngayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nakakasalanan
Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Hesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigip ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin sa iyo ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.